Matapos mapawalang sala sa kasong plunder na nagkakahalaga ng 172 milyong piso, may mga ulat na nagsasabing ang Pangulo na si Kuting Jr. ay tila napanik sa loob ng mga pressure kay dating Senador Juan Ponce. Samantala, nag-init sa matinding galit si Vice Presidente Inday Sara Duterte dahil sa mga nangyari na nagpasiklab ng tensyon sa administrasyon. Ayon sa mga informante, bagaman napawalang sala si Kuting sa kasong plunder, may mga espektasyon na ang pressure mula kay Enrile ay nagdulot ng mga hakbang na maaaring magdulot ng pagkakasira sa imahe ng administrasyon. Si Enrile na isang kilalang figura sa politika ay may malawak na koneksyon na may kakayahang makaimpluwensya sa mga desisyon ng gobyerno. Sa kabilang banda, hindi nakapigil si VP Sara at ipinarating ang kaniyang galit na nagpataas ng tensyon sa loob ng Malacanang. Habang tumitindi ang mga kontrobersya at dalingaw-ngaw, marami ang nagmamasid sa mga susunod na hakbang ng administrasyon. Ang mga isyong ito ay nagbigay ng puwang para sa mga espekulasyon at nagdulot ng mga tanong tungkol sa ugnayan ng mga pangunahing lider ng bansa. Ang publiko ay umaasa na ang mga lider ng bansa ay magsasagawa ng hakbang para sa kabutihan at kapakanan ng sambayanan. At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Boy, burak, pink, outside, yellow, inside, pigsa. Utang ina tol. Oh, pink, outside, yellow, inside, in short, pigsa. Ito ang mga sinasabi ni Yorme, parang kiso di bula yan eh. Pula sa ibabaw, putang ina, sa ilalim dilaw. Sabi ni Castardo, Eunice, takot na. Si Trililing Tambangag, literal na takot. Sabi ni Rene, halatang takot sila sa mga Duterte. Puta, takot talaga. Sobrang takot talaga. Sabi ni Noel, sino pa kaya ang bubuto kay Kaning Lamig? Sila, mga Pulawan. Kailangan bubuto yun eh. Bubutoin nila si Dayon, si Trillanes para yan ang gawin nilang pamato. Pamato ka kay tatay. Di ko, mga Duterte, oh. Pero kung si tayo ang tatanungin, maganda man ang suhestyon, baka hindi rin ito umubra. Ang magiging implikasyon niyan sa akin, lalong madadilute yung nangyari sa kasaysayan natin, yung EDSA Revolution. Kasi whether we like it or not, the pink group is identified with the yellow, with the Aquinos. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Alam mo, itong political analyst, tutulog talaga to, kagigising lang. Siyempre, alam namin yung pinklawan-dilawan. Pero tingnan mo naman ngayon ang administrasyon. Ang nagpapatakbo, puro dilawan. Yan naman ang ginagawa nila. O, hindi daw obra talaga yan. O, anong gagawin ninyo? Wala, resign na lang. Sabi ni Joy, halatang takot. O, di ba? Legit. Natataranta. Taranta sila. Kailangan nila magsanib pwersa. Kasi nga, may parating na Yolanda. Kasing laki ng Yolanda. Wala ho. Kamot itlog nila dito. Hindi nila kaya to, guys. Maniwala kayo. Ang pwersa pa rin ng taong bayan ay nandoon pa rin. O, tingnan mo. Pakinggan natin. Ang mga pulso ng sambayanang Pilipino, kung papayag ba, papayag ba ang mga Pilipino sa tatlong Duterte 3D? O, ito po. Pinulsuhan ng SMNO News ang ilan sa ating mga kababayan sa Metro Manila patungkol sa pinakahuling anunsyo ni Vice President Sara Duterte. At yun nga ay ang planong pagtakbo sa Senado ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte at Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa darating na 2025 midterm elections. Karamihan sa kanila ay ikinatuwa at pabor sa pagtakbo ng tatlong Duterte sa susunod na halalan. Ay okay na okay po ako dyan. Talagang ako dyan kung tatakbo sila. Para sa akin kasi nakita ko dati nung Pangulo si President Rodrigo Duterte, talagang ang ganda ng ng Pilipinas. Walang mga, alam mo na yung droga, talagang humina yon. Hindi talaga katulad ngayon napaka, lantaran eh. Tingnan mo ha. Ito ordinaryong Pilipino, alam niya yung sinasagot niya. Kumpara ngayon at saka noon. Kaya ganun kalakas ang mga Duterte. Kasi nga, itong administrasyon, wala, malayo talaga.
malayong malayo sa Duterte admin. Etong mga to, sa ayaw man sa gusto ni Trillanes, mga Pulawan, lusot talaga itong tatlo. Mahirapan talaga sila. Ito tuloy, oh. Talagang ano ako doon, 2 kamay ako doon, thumbs up talaga ako. Dapat ibalik talaga. Ano talaga na sila dapat ang bubutuhan. Isipin mo ha. Ngayon ikukumpara mo ngayon at saka yung ang papa niya noon na nakaupo, lahat ng mga nagsasyabo, lahat po yung nagano diyan, hindi mo makikita. Pero ngayon harap-harapan kahit mga anak ko nakikita nila. Ito na yung masaklap ngayon. 2 babae na nagsabi harap-harapan ng pulburon. Animal kasi sa Malacanang, hilig nila sa pulburon eh. Wala, harap-harapan, pati anak daw niya nakikita. Ito yung nakakatakot ho. Kasi kung hahayaan natin itong gobyerno na ito ay tatahimik patungkol sa pulburon, baka maulit muli nung panahon ng mga dilawan. Baka nga naulit muli eh. Mantakin mo noon, 50 pesos, may batak ka na. Baka ngayon, wala na, may pre-test na ngayon. Nakakalungkot kasi pati mga bata, nakikita na nila yung nagpupulburon. Dito sila sa sablay talaga. O mga Duterte yung sinisigaw. Wala, ganda kasi ng tatak Duterte. O tingnan mo Abante. Dapat si Abante, tingnan mo rin ito. O tingnan mo lahat ng mga Pilipino gusto ng war on pulburon. Hindi namin maintindihan kayo Abante dyan sa Kongreso, bakit parang gigil na gigil kayo? Ipatawag si Tatay Digong dyan sa inyong committee patungkol sa war on pulburon. Taong bayan na nagsabi. Sabi ng taong bayan, gusto namin yung mga Duterte, dapat lahat sila ibuto at babalik sila. Dahil kailangan natin sila, totoo naman talaga. Kaya nga sabi ko sa inyo, lahat ng pambato ni Tatay Digong line up ng mga Duterte, puta paniguradong panalo yan. Yung 12 na dudugtong kukumplito sa Magic 12 ng koalisyon ni Inday Sara, paniguradong panalo yan. Walang mananalo sa Marcos admin. Walang mananalo sa mga pambato ni Junior Pustano tayo. So nangyayari sa ating bayan? Kaya pa nila mag-endorso? Wala. Zero ang halaga nila, walang kwenta nga, walang bilang nga, animal. Taloy, Okay naman po yun para sa akin. Nawala yung mga kriminal, mga adik. Ngayon, ang dami na naman na nakaano sa kalsada eh. O tingnan mo wala yung kriminal, wala yung mga pulburonik. O ngayon, dami daw nakakalat na sumbi. Ito yon. Sinabi ko sa inyo. Hindi ito mabubura, itong tatak na Duterte na ito. Wala, hirap kayo dito guys. Hirap sila dito, mas totoo lang. Mas gusto ko nga sa kanila kasi nung time na sila yung namumuno, nabawasan ng mga yung mga adik sa kalsada, yung mga hold-upper, nabawasan talaga. Kung para sa akin, mas pabor ako na tumakbo bilang bilang senador or presidente. Pwede kasi kaya naman nila eh. Kailangan ng kami na bakal kasi lalo na sa amin mga taxi driver. Alanganing oras kami bumibiyahe, inaabot kami ng alanganing oras. Tingnan mo, real talk yun Kahit saan sumakay ka ng taxi, lahat yung taxi driver ang sasabihin, mas okay sila sa panahon ni Duterte kasi nga hindi sila natatakot. Yung mga kriminal yung takot sa panahon ni Duterte. Sino bang ayaw ng ganyan? Diyos ko, mga bangag lang talaga yung ayaw sa mga Duterte. Ito yung sinabi ko sa inyo. Na lahat ng lilinya sa mga Duterte, paniguradong panalo. Kaya sa mga, mga magagaling dyan, makabayan, lumalaban ngayon sa bangag admin, line up na kayo, palista na agad kayo. Kasi, ito na, gusto na ng taong bayan, babalik ang mga Duterte. Ako nga lang mismo dati, nung nakatira ako sa Malabon, nung panahon ni Pinoy, Diyos ko, nakakatakot. Wala man taxi driver pumupunta sa amin. Maniwala, kagaling ka ng Manila, sasakay ka ng taxi, papuntang Malabon, wala talagang magpasakay sa akin. Dahil takot sila sa Malabon, panahon ng mga dilawan.
Nung dumating si Tatay Digong, wala, hayahay ho. Marami nang pumapasok na mga taxi driver sa amin sa Malabon. Kagaya yung Maharlika Village, dyan sa Taguig. Panahon ni Panot, walang taxi driver talaga na papasok doon. Hanggang sa ano lang sila, sa Triumph, sa taas, hindi bumababa. Pero nung panahon kay Tatay Digong, pasok lahat ng mga taxi doon. Kasi nga, mayroong presidente na galit sa mga durugista at kriminal. Pero ito ngayon, walang bilang. Taloy. Mas okay nga yun, sir, eh. Para may balik yun dati. Para maging ulit yung pamumuhay ng mga tao. Maging okay ulit. Masyadong crisis ngayon kasi mataas yung mga bilihin. Mas maganda pag may Duterte, mababa yung mga bilihin at mataas yung sahod. Safe pa yung mga tao. Gustong-gusto ko si Duterte kasi nakakaminos po kami sa bigas, sa gastusin po. Noon, dapat talaga Duterte ang bumuto natin. Gusto kong mabalik si Duterte kasi okay naman yung mamalakad niya. Malaki naman ang nabago ng Pilipinas dahil kay Pangulong Duterte. Okay naman po, masaya. Kasi marami rin naman po siyang natanggal ng mga, kaya katulad ng mga kriminal, ng mga drug addict. Grabe, ang galing talaga ng tatak Duterte, no? Wala, hindi mabubura yan sa kasaysayan na only Duterte ang nakapagpatahimik. Naubos talaga. Hindi man naubos, nabawasan talaga yung mga pulburonik. Kaya hirap sila dito. Ngayon, may tatak di BBM din naman ngayon. Dumarami ang pulburon. Sabi ni Kamote mo to, iyak si Kuting. Iyak talaga. Ano ba kasi ang may offer ng The Junior Admin kung sakali mga ngampanya sila? Meron silang itataas. Ano bang isisigaw nila? Wag na kayong mataranta. Sana'y persa pa kayo. Meron naman kayong binunot eh. May binunot naman kayo. Bunot ninyo, joker nga lang eh. Kung sa mga Duterte ang bunot alas, ang inyo joker. Ito, may nabunot ho sila. Binalita talaga nila sa Philippine Television Channel. Ito yung galit na galit. Kagabi, napag-usapan natin, kaya pala galit na galit. Kaya pala galit na galit sa mga Duterte. Sus! Ang kapal ng mukha ninyo. Ginawa daw negosyo ang pagtakbo sa Senado. Galit na galit. Kaya pala ito, takbo rin pala ang loko. Yan joker, Nararamdam ko po. Sa inyo lahat, sana po ma-enjoy natin yung masusunod pa natin mga natin. Salamat. Malas mo da Junior, joker na bunot mo. Galit na galit, tatakbo pa lang senador. Nakabunot ng joker. Negosyo mama. Kaya pala takbo ka sa pagiging senador, magnegosyo ka yata. Binalita po yan ng channel ni Tambaloslos. Ayan channel ni Tambaloslos, binalita. Franz Castro, Party List, nag-announce tatakbo sa pagkasenador sa 2025. Dapat dinugtungan under Bangag Admin. Tangay na, nabunot joker. Ang tanong yan, mukhang narinig niya ako, sabi ko kagapon, alam mo, wag ka nang mainggit. Kung gusto mo, takbo ka rin sa pagkasenador, animal, nag-announce nga. Sabi natin, Cherto, sa akin, panic mode talaga sila. Kasi sabi lang ni Inday Sara na 3 Duterte tatakbo, siya rin nag-announce. Tapos si Trillanes, manawagan, Pinklawan, Pulawan. Dilawang country, pink country. Sana'y persa tayo para hindi po magtagumpay itong mga Duterte. Wala, nagsalita ng taong bayan eh. Nakikinig pa rin, nanonood pa rin itong si Castro eh.
Kasi sabi ko kagahapon, inggit ka lang, takbo ka, puta, nag-announce tuloy. Mamimili Tabran, pag-uwi ko dyan sa Pinas, kurutin ko yan si Castro. Kurutin mo sa singit, ma'am. Tanggalin mo yung bugan. Ito. Kaya ba nila na magsanib pwersa sila? Ayon kay Tonyo, para pabagsakin ang mga Duterte, puta. Mahirapan kayo dyan, guys. Kasi ito, ha? Ano bang tatak nila kasi? Para ibigin. Nang ako'y... Ano bang kanta na yan? Para ibigin ka. Hindi ka nga iibigin ngayon eh. Galit na galit ang mga tao ngayon. Walang pambida eh. Unlike sa mga Duterte, meron talaga. O ngayon, meron silang pautot. Lalo na ito. Lalo nang magagalit ang mga Pilipino. Diba? Lalo nang magagalit ang mga Pilipino dito. Bakit? Meron kayong pa-award dyan sa Malacanang. Animal, oh? Budol. Budol award. Alam mo anong award sa Malacanang? Walang gutom award. Ha? Lalong hindi po kayo ibubuto, kamumuhian kayo. Walang gutom award. Nako, animal, oh. Itong lugar na mabanggit natin dito, baka nandito kayo, ha. Taas ang kanang paa ninyo para makita namin yan. Tingnan mo, meron silang walang gutom award, may pautot. Para tabunan yung paglaganap ng kagutuman under Marcos admin. Walang man maniniwala dyan. Walang gutom award daw, oh. Still, from the city finalists, the Walang Gutom Award goes to Cadiz City, Negros Occidental. Hoy! Taga Negros! Walang Gutom Award daw! Hoy, Cadiz City! Walang Gutom Award, parang baliktad. Gutom Award! Ay, nako! Ano bang nangyari sa gobyernong ito? Meron palang award yan, walang gutom award. Pautot nyo yan. Para sabihin, walang mga Pilipinong nagugutom. Animal, oh. Walang gutom award. Kakatapos lang doon ng pagsabog ng Bulkan Kanlaon sa Negros. Walang gutom award. Ay, meron bang taga Negros dito? Kamusta dyan ang bigas? 3 piso na lang kilo? Sabi ni Clara Ibarra, dapat Kurakot Award. Ayan, paniguradong nangunguna si Tambaluslus dyan. Sabi ni Ziliona, walang Kaon Award. Yan, mas okay siguro yan, walang Kaon Award. Oy, Loida, ako bisag taga Negros. O, Loida, kamusta dyan? Ang kilo ng bigas, 3 piso na lang? Tingnan mo si Jet Channel, 50 to 59 nga daw ang kilo ng bigas. Walang gutom award. Hala, oy! Lolo, gid yun ba? Alam mo, pag hindi natin kinokontra to, magiging tanga ang mga Pilipino. Sige, patuloy nga natin kunti. Walang gutom award. For its pagkaon, aton natapon a holistic approach to sustainable food security program. Congratulations. Pagkaon na itapon, wala nga makaon. Sabi ni Tata Badas, dapat patay gutom award, animal nga. Mangungurakot rice, yung pinagbida-bida ninyo. Walang gutom award, gutom na ngawang mga tao Yung iba nga, grabe, dami ng snatcher ngayon Mike Traveler, tikalon, timo, bangag. Mike Traveler, sa Negros ka, manto. Sabi manto, bibi, wala mang gutom Pilipinas, to. Sabi ni Phil Pugoy, dito Kalibo, dami mura, mapamura ka talaga. Wala lain award, animal man to, tikalo, manggid na yun, yor. Wala daw gutom award to. Dami bang gutom sa kalsada to, dito to.
Mula Baclaran to hanggang ano to, Roosevelt, dami gutom doon to. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!